Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, nagpapakalat na naman po ng kasinungalingan itong kampo nila, Roque. At alam mo ha, ang sinasabi nila ha, ang Marcos administration daw po ang pilit na naninira sa mga Duterte. Wow! Isang malaking wow. Seryoso ba kayo? Biglang naging Marcos ang may kasalanan ngayon? Biglang naging kasalanan ng mga PBBM supporters ang paninira sa mga Duterte? Nakakalimutan nyo na ba kung ano yung ginawa ninyo? Diba? Sino ba yung nagpauso ng mautog rally na yan? Diba? Tapos ngayon, biglang kasalanan na ng mga ng Marcos administration at ng mga supporters nito ang paninira sa mga Duterte. Samantalang kayo ito yung walang tigil dyan sa kakamaisog-maisog rally ninyo. Kung ano-ano mga pinagsasasabi ninyo kay PBBM. Tapos ngayon, babalik na rin ninyo. Yan ang pinapakalat nilang narrative ngayon ha. Itong kampo ni Digong ha. Sa pangunguna po nila Harry Roque. Yan, dyan sila magaling eh. Pagpapakalat na naman ng kasinungalingan at kung ano-ano na naman po ang binibintang nila dito kay PBBM. Ang mga taga Davao daw kasi galit na raw po, masama na raw po ang loob nito mga taga Davao no sa Marcos administration dahil ayaw daw po tantaran itong mga Duterte, ayaw daw po tigilan nitong Marcos administration. Teka, sige, share natin ka coffee. Yan no. Nakikita ninyo dyan sa inyong screen. Teka. Ayan, kung makikita ninyo sa inyong screen, no, tingnan mo naman ang headline, no? Mga taga Davao City, dismayado sa labis na paninira ng Marcos admin sa mga Duterte. Sabi daw po ng former city councilor. Legit ba? Dismayado na raw po itong mga taga Davao. Galit na itong mga Davao kasi sobra-sobra daw po yung paninira na nitong Marcos admin sa mga Duterte. Nananalamin ba talaga kayo? Tingnan ninyo yung mga sarili nyo sa salamin. At totoo ba talaga? Isang tao lang ang nagsalita dyan. Yung mga kakampi lang ninyo nagsasabi na dismayado na itong mga taga Davao sa administrasyon na ito? O baka naman kayo-kayo lang yan? Kasi taliwas po yan sa lumalabas sa survey. May bagong survey ngayon at mataas ang bumibilib pa rin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ito, pinapakalat nila, of course, hindi mawawala ang SMNI dyan. Number 1 din ang SMNI dyan eh. Yan no, sa pulso ng bayan ba yan, yung programa nila. Oh. Mga taga Davao City, dismayado sa labis na paninira ng Marcos admin sa mga Duterte. Ako sinubaybayan ko ito ka-coffee from the very beginning, campaign pa lang ni PBBM. Sinubaybayan na natin siya. At hindi totoo na ang mga Marcos ang naninira sa mga Duterte. Kabaliktaran yan. Ang mga Duterte, ang kampo nila, yung mga maisog, yung mga nag-initiate ng mga programa na yan para siraan ng siraan, itong administrasyon na ito. Tingnan ninyo sa salamin ka-coffee yung inyong ginagawa. Bakit parang binabaliktad ninyo ngayon ang sitwasyon? Pero ang taong bayan gising, hindi nyo mabubudol ka-coffee ang taong bayan. Taliwas naman yan sa lumabas na bagong survey ng SWS. So, bilang ng mga Pinoy na nasisiyahan sa performance ni PBBM tumaas. Yung survey pa lang na yan eh. Pagpapatunay na yan na marami pa rin ang sumusuporta, nagtitiwala at bumibilib sa lideratura ni Pangulong Bongbong Marcos. Taliwas doon sa pinapakalat nitong grupo ng mga maisog kuno daw, grupo nila Harry Roque na marami na ang galit kay PBBM at ayaw na nila kay PBBM at gusto nila mag-resign na itong si PBBM para ipalit na raw po itong si Inday Sara Duterte. Yan ang pinapakalat nila. Ano to? Nasa survey tumaas pa nga eh. Ang mga nasisiyahan eh. Sige, basahin natin yan. Nasa headline ng Manila ng balita.mb.com. Bilang ng mga Pinoy na nasisiyahan sa performance ni PBBM, tumaas. Ayun po yan sa Social Weather Station, so SWS survey. Tumaas po ng 5% ang bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang punong ehekutibo ng bansa ayon sa survey na inilabas ng SWS. Ngayon lang mismo ka-coffee, August 2, ngayong Biyernes lang po inilabas yung survey na yan. Base po sa second quarter ng 2024 ng SWS, 55% po ng mga Pilipino ang satisfied sa performance ni Marcos. Mas mataas ito kumpara sa 50% na natanggap niyang satisfaction rating noong Marso 2024. Kahit nagdoble kayo na ito mga DDS kakasira kay PBBM. Nagtagumpay ba sila? Di ba hindi? Ang kasamaan hindi naman magtatagumpay yan. Kahit anong invento pa nila mga storya-storya na yan.
Ibig sabihin, kung effective yung pinakalat nilang pulburon video, bababa si PBBM dyan. Diba? Ibig sabihin, walang kwenta yung ginawa yung AI generated o edited o kung ano man yung video na yan, yung pulburon video na yan, walang say, walang kamot yan, walang pinatunguhan. Nagsayang lang kayo ng oras. Akala ninyo, mapapaniwala niyo ang mga taong bayan dyan sa peking video ninyo. Mismong kakampi ninyo eh. Diba, hindi naniwala dyan sa video na yan kasi hindi nyo man lang ginalingan ang pag-i-edit nyo dyan. Diba? Layong-layo eh. Ibig sabihin, hindi na talaga kayo relevant. Yung mga paninira ng mga DDS sa administrasyon, wala nang effect yan. Wala nang effect yan sa tiwala ng taong bayan. Dahil gising na ang taong bayan, alam na yung ginagawa ninyo. At itong pag nagsalita si Harry Roque, sa tingin nyo, may maniniwala pa rin dyan. Ilan-ilan na lang, yung mga utu-utong DDS na lang maniniwala dyan. Kasi tingnan mo yung investigasyon pa lang eh. Sa Senado, halatang halata na pinoprotektahan nito ang ilang mga involved sa Pogo. Diba? Naku, pugante pa pala sa China, pinaupa pa. O, sinong maniniwala sa mga yan? Isipin mo ha, yung mga taong naninira kay PBBM, ganyan yung mga ugali. Sa tingin nyo ba? Pagpo-prosper yan? Pag ganyan ang ugali nila? Definitely hindi. Wala na. Irrelevant na talaga. Kaya isang malaking good luck na lang sa kanila kung tatakbo sila sa 2025, o sige, good luck na lang kung makakuha sila ng kailangan nilang boto para manalo. Sige, balik tayo dito sa survey. Samantala, base sa pinakabagong survey ng SWS, 28% naman ang hindi nasisiyahan sa performance ng Pangulo. Okay lang yan. Habang 15% ang undecided. Sige, let's assume itong 15% pumanig yan, pumabor kay PBBM dahil undecided yan. Ano din yan, ka-coffee, almost 70% din yan, more or less 70%. Not bad yan, ka-coffee. Yung mga previous administrations, nako, mas mababa sa 50 yung trust rating. Ito, mataas pa rin po itong kay PBBM. Compared sa March 2024, gross satisfaction with President Marcos rose from 50%, gross undecided fell from 19%, and gross dissatisfaction fell slightly from 31%. Ayon po sa pag-aaral na ito ng SWS. The resulting net satisfaction rating is a positive 27. Percentage po yan ng satisfied minus dissatisfied. Classified as SWS as moderate to positive 29. This is a 7-point increase from moderate of 20 in March 2024 following a decline from the good positive 47 in December 2024. Puro numero yan, ka-coffee. Pero ang ibig sabihin niyang ka-coffee, maganda po yung rating ng ating presidente. Kaya yung pinapakalat nitong kampo nila Digong na marami na raw po ang hindi nasisiyahan sa ginagawa ng PBBM admin, hindi po totoo yan. Sila lang ang nagsasabi niyan, echo chamber lang nila yan. Kani-kanilang invento lang yan para sirain itong administrasyon. Sa naturang bagong survey ay pinakamataas ang net satisfaction rating ni Marcos sa Balance Luzon sa 38% po yan. Sumunod ang Metro Manila 30%, Visayas 26%, at ang pinakamababa sa Mindanao na positive 5. Okay lang yan, maintindihan natin yan, ibaluarte nila yan, ka-coffee, pero hindi ibig sabihin na lahat ng taga Mindanao galit na kay PBBM o ayaw na nila kay PBBM. Isinagawa ang nasabing survey ng SWS mula Hunyo 23 hanggang Hulyo 1, 2024 sa pamamagitan ng pakikipanayam sa 1,500 individual na may edad 18 pataas. Anong say niyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi niyo dyan sa resulta ng survey na yan? Ito ay validation lang, ka-coffee, na tama, nasa tamang direksyon po itong effort, itong ginagawa ng ating administrasyon para mapaganda pa itong bansa natin. Diba? Huwag maniniwala sa mga nagpapakalat ng fake news na ayaw ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Alam mo kung bakit? Kaya gusto nilang i-establish yan. Marami Pilipino ang hindi pagtiwala kay PBBM kasi ang hangad nila itong betrayal of public trust. Kasi ground for impeachment yan eh. Yan ang inuulit-ulit nila dyan eh. Dapat mawala ng tiwala ang taong bayan kay PBBM. Kaya yung move nila dyan na sirain na gumagamit ng cook, di ba? Una dyan, pinalabas sila yung si Jonathan Malaya, mga fake documents, mga fake at paulit-ulit na testimonya ni Jonathan Malaya, ni Jonathan Morales, I stand corrected, no? Jonathan Morales, yung dating PIDEA agent. Wala namang nangyari dyan sa mga peking testamento niya at peking dokumento niya. Ibig sabihin, hindi successful yung ginawa nilang paninira dyan. Sige, move on sila. Isip ulit sila ng bagong strategy.
Ito naman, video. Matagal na nilang sinasabi yan. Campaign period pa lang sinasabi na nila na may video. Even si Tatay Digong, naniniwala dyan. O ngayon, nilabas yung video. Nako, napakalaking peke pala. Napakalayo sa katotohanan. O, nag-succeed ba sila? Hindi. Aba, wala na talaga. Hindi na kayo relevant. Tapos ngayon, binabalik na nila ang sitwasyon. Ang Marcos admin, ang ayaw tantara ng mga Duterte. Hala, anyari sa inyo? Nag-iisip pa ba kayo ng tama dyan? Oh, yung hangarin ninyong betrayal of public trust dahil yan ang inyong pangarap para maging presidente si Inday, hindi mangyayari yan na mai-impeach nyo ang presidente. Abay, good luck na lang sa inyo kung ma-impeach nyo yan at makaupo dyan si Inday. Hindi, antayin nyo 2028. O sige, yan na lang ang paraan ninyo para maging presidente ulit kayo. 2028. Good luck. Kaya pabata ninyo si Inday Sara Duterte. Anong nangyayari kay Inday ngayon? Di ba? Nababas niyang nababas. Dahil sa security. 300 plus na ang security, hindi pa rin kontento. Paano ba yan ngayon? Paano pa pag naging presidente? Baka 1,000. O 2,000 na yung security. Sabi nga ni Rebulla, mas marami pa kayo security nito Kung ikukumpara natin kay Presidente Bongbong Marcos Aba, matindi naman pala yan. Di ba? Nako po. Sige, malaking good luck na lang sa inyo. Huwag niyong baliktarin lang ang kwento ha. Hindi, wala na kayong mabubudol ng mga loyalista dahil alam ng mga loyalista, ng mga supporters ni PBBM na kayo ang naninira sa administrasyon at not the other way around. Yan ang pinapalabas ninyo ngayon Ang Marcos admin, ang ayaw tantara ng mga Duterte. Ako, isang malaking good luck sa inyo sa pag-iimbento nyo ng kwento. Harry Roque, tigil ka na. Stop ka na dahil makakasuhan man. Actually, marami ng kaso, no? Baka maghimas-rehas na sa pinaggagawa nyo. O, tigil-tigil na. Magbago na kayo. May chance pa naman para magbago. O siya, sige. Anong opinion nyo? Anong reaction dyan? Ilagay sa ating comment section para mabasa na ang iba nating mga ka-coffee. Ang mga nais ninyong sabihin, ilagay dyan sa ating comment box para magkaroon tayo ng discussion dyan at talakayan dyan sa ating comment section. Kung nasa Facebook po kayo, make sure na kayo naka-follow na. Please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click nyo lang po itong subscribe. Nandiyan po, click lang po ng subscribe. At i-like na rin po yung video na yan sa mga hindi pa po nakakapag-like. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ha, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!